Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang binigyan ng pag-asa at kinabukasan ng 2 taong hindi naman niya kadugo. Siya ay si Amboy. Amboy ang tawag sa akin ng mga tao dahil tisoy daw ako. Ang sabi nga ng iba, Amerikano raw siguro ang tatay ko. Hindi ko naman makumpirma dahil mula ng bata ako, isa na akong palaboy. Lumaki ko sa kalsada at hindi rin nakapagkwento sa akin ang aking ina tungkol sa tatay ko bago siya namatay sa sakit noong 12 anyos pa lamang ako. Mula noon, nagpalaboy-laboy na ako sa kalsada hanggang sa nakilala ko sina lolo at lola. Mano po, la? Mano po, lo? Mabuti hindi ka inabot ng malakas sa ulang kanina. Kaya nga po medyo ginabi ko kasi inintay kong tumila muna eh. Hayaan mo't ibibili kita ng kapote bukas. Huwag na ulo, nagtitipid tayo. Bihira na mga umulan ngayon. May mahalagang meron kang kapote. Kaya kapag marami nagpagawa sa akin ng susi sa palengke bukas, ibibili kita. Huwag na ulo, pwede pa nating pambili ng bigas ang pera. May bigas pa tayo. Ayaw namin kapag ganitong umuulan, nag-aalala kami sa iyo. Hindi ka mananalo sa lolo mo. Huwag ka na makipag-argumento pa. Sige na, magbihis ka na nang makapaghapunan tayo. Sige po. Sige po, Lola. Ibibigay ko na lang ito sa inyo ng 200. Ay, talaga, Rana? Opo. Napakabait mo talaga. Salamat, ha? Mabuti pa si Amboy. Palaging bagong tahi ang uniforme. Ngayon lang uli ako nagpatahi ng uniforme niya eh. Kasi mukhang tumatangkad. Kaya ang sabi ko, abay, biti na yung pantalon niya sa kanya. Nakakaya naman kung papasok siya sa eskwelahan ng gano'n ng itsura. Talagang mahal na mahal yung ampon yung yun, ano? Hindi ampon. Apo. Ay, oo nga pala. Alam mo ba kung hindi siya dumating sa aming buhay? Ang lungkot siguro ng buhay namin mag-asawa. Para bang wala nang saysay ang buhay namin nung hindi pa namin nakikita si Amboy. Parang wala kaming dahilan para mabuhay. Paulit-ulit lang kami noon araw-araw. Matutulog, magigising, maghahanap buhay, kakain, matutulog na naman. Pero nang dumating si Amboy, nagkaroon ng kabuluhan ang buhay namin dalawa. Lolo, la, gagraduate na ako. Napakabilis talaga ng panahon, Apollo. Parang kailan lang. Kailangan makabili tayo agad ng bagong mong damit na isusuot sa graduation mo. Wag na, lo. Uniform lang naman po susuotin namin eh. Ganun ba? Kayong dapat bumili ng bagong damit. Ay, nako. Oo nga. Dadalo nga pala tayo sa graduation. Manonood tayo. Hindi lang po kayo manonood. Aakyat pa po kayo sa stage kasi may matatanggap akong leadership award. Talaga? Opo. Gusto ko po sana surprisahin kayo, kaya lang hindi ko na mapigilan ang sarili ko eh. Saya-saya ko para sa'yo, Apo. La, bakit kayo umiiyak? Apo, masaya lang kami dahil nakikita namin na nagbubunga ang lahat ng pagsisikap mo. Utang ko po sa inyong lahat ng ito. At para po sa inyong award na ito. Kung wala ho kayo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Masayang-masaya kami para sa iyo, Amboy. Kapag nakapagtrabaho na po ako, mag-iipon kagad ako. Tapos, ipapaayos natin itong bahay na ito. Tapos, bibili ko ng kotse. Mag-joyride tayo. Amboy, saka mo na isipin yan. Ang isipin mo, ang makahanap ka ng trabaho para maging kampante na kami ng lola mo. Sakaling dumating na ang oras namin, hindi na kami mag-aalala sa'yo. Lo, bakit niyo sinasabi yan? Uy, Matagal pa kayo rito sa mundo.
aabutin pa kayo rito ng 100 years old. Ay, naku. Baka ubus na mga ngipin ko niyan. Baka wala na akong buhok niyan. Uy, Amboy! Ano? Sama ka naman sa amin. May Friday night out tayo ngayon. Sorry, Abet. Hindi ako makakasama sa inyo. Ha? Birthday kasi ng lola ko sa linggo, kaya kailangan kong makauwi sa probinsya ngayon. Ano? Uuwi ka na naman? Halos linggo-linggo ka umuwi sa inyo ah. 5 oras lang naman ang biyahe, kaya sinasamantala ko na. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga yung mga grandparents mo ah. Alam nyo ba, noong 12 years old pa lang ako, nagpapalaboy-laboy ako sa kalsada. Kumakain ako ng mga tira-tira sa restaurant. Oh? Oo, minsan kapag umuulan, natutulog akong basa ang damit, nilalamig. May isang beses pa nga na bumabagyo. Nagkukuble ko sa malaking drum ng basurahan. Basang-basa ako. Akala ko mamamatay na ako noon. Pero nang natapos ang bagyo, nagising akong nasa higaan na. Nakuha ka ng dalawang matanda? Oo, natagpuan daw nila akong naninigas na sa lamig. Mula noon, ako na ang naging mundo nila. Kahit mahirap ang buhay, pero nung kasama ko sila, naramdaman kong kahit gaano kahirap ang buhay, kapag nagmamahalan, gumagaan ang lahat. Kaya, pasensya na kayo kung palagi ko kayong tinatanggihan at pinagpapalit sa mga lolo't lola ko. Sinasamantala ko pang panahon na malalakas pa sila at kaya ko pa silang bigyan ng oras at panahon. Happy birthday to you! Yay! Hello po na, Kendall. Nakaw! Paano ba namang mabublo ang kandila? Ay, umiiyak na naman. Abay, hipan mo na yung kandila at natutunaw na sakit. Oo na. Yan. Happy birthday, La. Salamat, Apo. Umuwi ka pa talaga para sa kaarawan ko. Abay, siyempre naman. Ang birthday mo, birthday ni Lolo. Yan ang mga pinaka-importanting araw sa buhay ko. Amboy, ikaw talaga? Pinaiiyak mo pa kasi si Lola. O siya, tama na ho yan. O kumain na tayo. Ay, Naku, walang bantay ang pwesto ko. Baka mamaya may magpapatahi. Ay, oo nga pala. Tara na. Kain na tayo, ate. Ay, sige. Alam mo, mula nang magkaroon ng trabaho itong apo namin, Rana, palaging masarap ang pagkain natin. Oo nga po Naiingit nga ako sa inyo. Tapos, palagi na may pera yung pitaka ko. Alam mo ba noon? Palagi mga barya lang ang laman yan. Pero ngayon may papel na at hindi na uubos. Kinukwento nyo pa sa akin, baka mamaya holapi ko kayo. Kulang pa nga yan, ate. Hindi ko pa napapaayos itong bahay namin. Pero kapag nakapag-ipon ako ng malaki-laking halaga, talagang ipapaayos ko ito. Amboy, paano naman ang sarili mo? Isipin mo rin ang sarili mo. Lagi na lamang kami inuuna mo. Saka na ho ako. Kayo muna. Inaruga niyo ako nung walang nagmamalasakit sa akin. At imbis na bahay, tahanan ang ibinigay niyo sa akin. Kaya nararapat lamang na suklian kong lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyong ibinuhos niyo sa akin. Ay, nakakapagod ang biyahe. Sakit ang ulo ko. Palibasa, hindi ako nakatulog ng maayos. Oy! Narito ka na pala, Amboy! Uy, hi Carla. Amoy bus ka pa. Oo, dito na ako dumiretso eh. Hindi na ako umuwi sa apartment. Oh, nag-breakfast ka na ba? Oo.
Magbe-breakfast muna ako. Oo, sige na. Maya-maya, nandito na yon si boss. Magmi-meeting na tayo. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Oh, thanks, Kara. O sige, tsaka muna ha. Bibihis muna ako. Teka, ano ito? Ano itong nasa loob ng bag ko? Si Lola talaga. Ipinagbalot pala ako ng mga biskwit. Tapos may, ano ito, gamot. Gamot sa sakit ng ulo. Grabe talaga si Lola. Uy, bakit ka umiiyak? Abid, Anong nangyari sa'yo? At ano yung hawak mo? Dali, biskwit to ah. Umiiyak ka dahil dito? Abid, Uy, Amboy, ang weird mo naman. sabi nila, mother knows best. Pero bakit sa akin, Lola knows best? Ano? Anong sinasabi mo? Mira, Bakit hindi ka mapakali dyan? ang lakas daw ng bagyo sa amin eh. Ay, oo nga. Yung probinsya niyong tinumbok ng bagyo ngayon. Hindi ko pa nakukontak yung kapitbahay namin na pinagbibilinan ko kina lolo't lola. Eh, kalma ka lang, Amboy. Tiyak safe sila. Sana nga, Kara. Sana nga. Si Ate Rana. Hello, Ate. Hello, Amboy. Oh, kumusta sina lolo't lola? Kanina ko pa kayo tinatawagan Amboy, Ate, bakit? wala na sila. Ano? Anong sinasabi mo, Ate? Anong wala na sila? Lolo. Lola. Gumising kayo. Gumising kayo. Narito na ako. Narito na ako. Amboy, Ate, ano nangyari? Bakit? Bakit ganito nangyari sa kanila? hindi naman kasi namin inaasahan na aapaw ang tubig sa kabilang ilog. Gabi, nagulat din kami lahat. Nagsilikas kami. Sa tingin ko, sinusubukan din nilang lumikas. Kaya lang, inabot sila ng rumaragas ang tubig. Kaya, tinangay silang pareho. Oh, Diyos ko. Diyos ko, bakit ganito? Bakit sa ganito mong paraan kinuha ang mga mahal ko sa buhay? Hindi pa natutupad ang mga pangarap ko para sa kanila. Bakit kinuha niyo agad sila sa akin? Hindi ko alam kung ito yung premonition na sinasabi nila. Pero isang araw bago ang bagyo, kausap ko silang dalawa. Sabi pa nga nila, wala na daw silang mahihiling pa sa kanilang buhay. Kung mamatay sila sa mga oras na yun o kung kailan man loobin ng Diyos, handa na daw sila dahil nakikita nilang kaya mo na. Kaya mo nang wala sila. Napakasaya nila sa narating mo, Amboy. Ate, silang kaligayahan ko. Silang dahilan ng mga pagsisikap ko. Sana mapanatag ka. Namatay silang walang panghihinayang o pagsisisi sa buhay. Namatay silang may kasiyahan sa kanilang mga puso. Napakasakit ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng katawan kong nawala. Pero tama si Ate Rana. Yun na lang ang pinangawakan ko. Na bago pa man sila namatay, masaya sila at naging makabuluhan ang kanilang buhay sa mundo. Wala na sila sa piling ko ngayon. Pero nasan man ako ngayon ay dahil sa kanilang pagmamahal at
pag-aarugang ibinahagi sa akin kahit hindi nila ako kadugo. Ako si Amboy at ito ang aking buhay. Wala nang mas mapalad pa sa isang taong nakaranas at nakatanggap ng totoong pag-aaruga at pagmamahal. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Amboy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Redentor. Iginagalang at kinatatakutan ako dahil sa aking katungkulan. Marami na rin parangal ang aking natanggap dahil sa paghabol ko sa mga kriminal. Pero lahat ng iyon ay isang malaking pagbabalat kayo lamang. Hayaan niyong isalaysay ko ang aking buhay. Hindi niya ako dapat maabutan. Kailangan makalayo ako sa kanya. Nawala siya sa likuran ko. Saan siya napunta? Akala mo matatakasan mo? Hindi! Katapusan mo na! Wag! Wag! Ito! Ngayon, sisiguraduhin kong patay ka na para walang bulilyaso at sa ulo kita patatamaan. Yari na ba? Walang sablay, boss, at malinis. Good. Tama lang sa kanyang mawala na sa mundo. Dahil isa siyang hudas. Malaking problema siya sa ating sindikato. O sige na. Magpalamig ka muna. Tatawag na lang kita kung may payayari ako sa'yo. At yung bonus mo, nakadeposit na sa account mo. Dinagdagan ko na. Dahil nasihan ako sa trabaho. Salamat, boss. Maasahan mo ako lagi, lalo na kapag haya ko sa droga. Kahit sino papatayin ko, kahit sinong hadlang at sisira sa ating organisasyon, tulad ng ibang ipinayari mo sa akin. May isang tao na inonsi tayo. Hindi siya nagre-remit ng pinagbenta niya ng droga. Malaking halaga yon. Pinasusubaybayan ko na siya sa iba nating tauhan. At kung hindi siya magpapakita sa loob ng 2 araw, siya ang susunod na yayariin mo. Areglado, boss. Ginabi ka na naman. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Palagi na lang ganitong oras ka kung umuwi. Marami akong kasong inaasikaso. Maraming krimen ang nangyayari ngayon sa ating syudad. Bilang opisyal na pulis, katungkulan kong siguruhin ang katahimikan ng ating lugar. Kaya pinagmamalaki kita, Redentor. Tapat ka sa iyong tungkulin bilang isang alagad ng batas. Kaya naman iginagalang ka't kinatatakutan. Karapat dapat ka sa mga parangal na natatanggap mo. Oo naman. At hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya natin. Pangako ko yan sa'yo. Si Cherry nga pala. Hindi pa ba umuwi? Abi, nagpaalam kanina. Doon daw muna sa barkada niya matutulog. May tatapusin daw silang proyekto ng mga kaklase niya. Kailangan na raw kasi sa school yun eh. Ganun ba? Sa susunod, huwag mong basta-basta pinapayagan ha. Lalo na't hindi ko alam. Alam mo naman ang panahon ngayon.
hindi tayo nakasisiguro. Mahirap na. Mahal na mahal ko ang anak natin. At hindi ko matatanggap kung may masamang mangyayari sa kanya. Uy, isara mo kagad ang pinto. Benjo, saan ka ba galing? Ilang araw ka nang hindi umuwi dito ah. Sumapit ako, Eloy. Ha? Nagastos kong pera ng sindikato. Naubos ko sa kasinong malaking halaga na pinagbentahan ko ng droga. Kaya pala ilang araw ko na napapansin na may mga taong maali-aligid sa harap na inuupahan nating apartment na hindi ko kilala. Malamang, ikaw ang hinahanap. Kapag may nagtanong, huwag mo sasabihin nandito ako ha. Sabihin mo nagpakasyon ako. Umuwi sa probinsya. Bahala ka na magdahilan. O Benjo, delikado yung ginagawa mo eh. Baka mamaya madamay pa ako. Malaking sindikato yung kinatalo mo. Sigurado, kapag hindi mo nairimit sa kanila yung pera, isa lang ang pupuntahan mo. Sementeryo. Gumagawa na ako ng paraan. May babalik ko yun. Saan ka kukuha ng pera? Bahala na. Basta gagawin kong lahat. Ibabalik ko ang pera na sindikato. Cherry, sigurado ka ha? Uuwi ka pa sa inyo. Ating gabi na, baka kumapano ka sa daan. Huwag ka mag-alala. Baka nakakalimutan mo. Pulis ang papa ko. Walang kakatulo sa akin. Takot lang nila. Sige, pero kung sakali tawagan mo ako sa cellphone ha. Kasi naman ayaw mong dito ka nilang matulog. Pwede ko naman tawagan yung mama mo para ako na lang magpaalam sa kanya. Hindi, magagalit ang papa ko. Ayaw na nga sana akong payagan ni mama eh. Kaya lang nagpupumilit ako. Dinadahilan ko na lang ang mga project natin sa school para lang makapunta dito sa inyo. Ikaw kasi, sabi ko naman sa'yo, ako na lang pupunta sa inyo. Para hindi ka nakakagalitan ng papa mo. Eh di hindi tayo nakakapag-toast at yosi. Alam mo, hindi natin pwedeng gawin yun sa bahay. Eh sigurado, hindi lang sermon na aabutin ko sa mga magulang ko. Baka saktan pa nila ako. Sige, bahala ka na nga. Basta ha, mag-iingat ka. Oo, akong bahala. Makakauwi ako ng buo at ligtas sa bahay namin. Hello, boss. Bakit ka napatawag? Maganda ka. May tatrabahuin ka ngayong gabi. Nakita na ng mga tauhan ko kung nasaan ang hayop na si Benjo. Yung isa pang hudas sa ating grupo. Walang problema, boss. Ipanatag mo na loob mo. Dahil sigurado ngayong gabi, paglalamayan ang ugok na yon. Pero boss, babatak muna ako ha. Kailangan kargado ako ng droga bago ako lumakad. Bahala ka. Siguruhin mong malinis tulad ng dati ha. Alam mo namang ayoko ng bulilyas. Ako pa. Kailan ba naman ako sumablay sa mga ipinatrabaho mo sa akin? Kalma ka lang, boss. Sige, kumilos ka na agad. Punta mo siya sa address na ibibigay ko sa'yo. At gawin mo ng madali ang trabaho mo. Areglado, boss. Dito ako mag-aabang. Itong lugar na sinabi ni Boss Redentor. Handa ako ng palko. At sa oras na makita ko siya, katapusan na niya. Ayun. May lumabas sa loob ng apartment. Si Benjo. At mamadali siya. Susundan ko na. Hindi siya dapat makalayo sa paningin ko. Katapusan mo na, Benjo. Dahil isa kang hudas. Ang hirap namang sumakay ng taxi. Sabi ko naman kasi kay Papa, ibili niya na ako ng kotse para hindi ako nahihirapan pag-commute ko eh. Ayaw naman niya, dahil bata pa raw ako. Baka daw maaksidente ako. Pero hindi bale. Malaki naman ang binibigay niya sa aking allowance linggo-linggo. Sobra-sobra sa mga pangangailangan ko sa school. Kaya, happy kami ng tropa ko.
Dahil kaya namin gumimik kahit saan. Hudas ka na ngayong hudas ka! Ano yun? Huwag! Eto, bagay sa'yo! Binaril ng mama yung lalaki! Ito po! Ay! Binaril niya pa na 2 beses sa ulo! Kailangan makatakas ako dito! Kailangan makalis ako! Nakatingin sa akin yung lalaki bumaril! Tatakbo ako! Hoy! Bumalik ka rito! Hoy! Hindi! Sinusundan niyo ako! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Hindi ka makakalayo sa akin! Hindi! Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko! Hindi niya ako dapat abutan! Huli ka! Bitiwan ko ang braso ko! Nakita mo kung paano ko binaril si Pedro? Ayoko ng bulilyaso kaya dapat walang testigo. Wag po! Teka, maganda ka't batang-bata. Sayang ka kung hindi kita pakikinabangan bago kita patayin. Pagsasawaan muna kita. Tumahimik ka! Nawalan siya ng malay. Ngayon, pagsasawaan ko muna katawan mo bago kita patayin. Ang malas mo lang, Ineng. Dahil nakita mong ginawa ko, kaya dapat ka ring mamatay. Hello. Boss. Anong balita? Ayos na, boss. Nilinis ko na. Ano ibig mo sabihin? Karoon lang ng konting problema pero okay na. Ano? Kasi boss, may nakakita sa akin Isang batang babae. Maganda. Niyari ko na rin. Pero bago ko sa patayin, pinagsawa ko muna katawan niya. Champion, boss! Jackpot ako, virgin pa Ikaw talaga. Basta babae, wala kang patawad. Oh. Ba't umiiyak? Nasa labas sa mga kasamahan mong pulis. No, boss. Si Jerry! Ano nangyari kay Cherry? Ginahasa daw siya at pinatay kagabi! Ano? May problema mo ba? Julio, inahas at pinatay ang anak ko kagabi. Hindi kaya anak kong biniktima mo. Hindi ako sigurado, boss. Anong sinasabi mo? Ayop ka, Julio. Kapag anak kong pinatay at ginahasa mo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Senator, ano ba? Tinatanong kita anong sinasabi mo? Dahil, punta ka natin. Gusto ko makita ang anak ko. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Ako pinulo ng sindikato ng droga sa lugar natin. At tao ko pumatay kay Cherry. Alam ko dahil 4 na banan tumama sa kanya. 2 sa ulo, 2 sa katawan. Yan ang estilo ni Julio sa pagpatay. Kasalanan ko lahat ng ito. Nagawa mo ito, Redentor! Malaki ang respeto ko sa'yo! Pinagmamalaki kita! Hindi ko akalain na isa ka malaman sa mga tao! At ngayon napahamak pati anak ko! Selma, patawarin mo ko. Dahil sa gustuhan kong mabigyan kayo ng magandang buhay, pinasok kong iligal na pagnenegosyo. Ang droga na sumisira sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Naging biktima na ako ng kabuhungan ko. Isusuko ko sa sarili ko, Telma. Dapat kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Kahit alam kong kulang pa ang gagawin ko. Ang mga tulad kong batik sa magandang imahe ng kapulisan ay nararapat lamang na maparusahan. Pinarusahan ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Kaya nagsisisi ako at dadalik ko ito sa konsensya ko.
habang ako'y nabubuhay. Cherry, anak ko, patawarin mo ko. Patawad! Habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw sa akin ng korte, pati na rin kay Julio. Araw-araw, sa tuwing magigising ako, at bago matulog sa gabi, mukha ng anak ko ang nakikita ko. Pati na rin ang mga taong ipinapatay ko. Ayaw akong patahimikin ng konsyensya ko. At alam ko, nagdadaling ko na ito habang ako'y nabubuhay. Ako si Redentor, dating pulis. Ito ang aking buhay. Walang kasalanang hindi pinagbabayaran. Lahat ay may katapat na kaparusahan na papasanin mo hanggang kamatayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krista Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Feli. Hindi kami nakapag-ulayo ni Martin. Ulilang lubos na kasi siya. At ako naman, dahil naging sakitin na si Itay, kaya naman pinili ko magtrabaho na lang upang hindi na siya mahirapan pa. Hanggang sa maging mag-asawa kami ni Martin at magkaroon ng 2 anak. Kahit hindi kami mayaman, tahimik naman at masaya ang aming buhay. Oh, Cheryl, anak. Bakit hindi ka ba nakabihis? Aalis lang tayo. Nay, kaya nga lang po mamasyal. Bakit? Teka, masama ba ang pakiramdam mo? Masakit po. Dibdib ko na. Ano? Papa. Nay, nahirapan ako. Oh, Diyos ko. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ako alam, Nay. Sabihin nga po namin, madalas ganito ko. Hindi maaari ito. Hindi na kami lalabas. Dadaling ka na lamang namin sa doktor. Kailangan malaman natin kung bakit ka ganyan. Ano kaya ang resulta ng mga pagsusuring ginawa sa apo ko, Feli? Hindi ko po alam, Itay. Pero nag-aalala po ako sa anak ko. Natatakot po ako. Baka mabigat ang sakit niya. Hirap talaga ang problema ang puso. Malamang, malaking gastos yan. Feli, tabay ompong. Ito na po si Martin, Itay. Oh, Martin, ano sabi sa ng doktor? Oo nga. Ano raw ang sakit ng ating bunso, Martin? May sakit daw sa puso ang anak natin. Ano ka? Oh, kaya pala lagi siyang hinihingal at nahihirapang huminga. Kawawa naman ang apo ko. Bata-bata pa pero may sakit na sa puso. Nangyayari daw talaga ganito, Itay. Yung ibang araw, nakikita ang sakit. Sanggol pa lang. May mga na-ooperahan na raw. Si Cheryl, anong dapat nating gawin para gumaling siya? Kailangan daw siyang operahan. Oh, Diyos ko. At malaking halagang kailangan natin. Saan natin nahanapin yun, Martin? Saan
yan? Saan ka galing, Feli? Sabi ni Itay, kanina ka para umalis. Hindi ka na naman pumasok sa pabrika. Sa DSWD, Martin. Naghingi ako ng tulong. Anong sabi nila? Tutulong naman sila. Pero hindi raw nila maaaring sagutin ang lahat ng gastusin. Marami din kasi silang tinutulungan eh. Naghanap din ako ng tulong kanina. Pero walang makapagpahiram ng pera sa akin. Masyado raw malaking halaga yun. Baka raw hindi ko mabayaran. Anong gagawin natin, Martin? Gusto kong mailigtas ang buhay ng ating bunso. Ayaw siya mawala sa atin. Lolo, nasaan po sina inay at itay? Ang tatay mo, Apo, pumasok sa trabaho. Ang nanay mo naman, nagpunta dun sa isang ahensya ng gobyerno at nagbabaka sakaling makatulong sila sa iyo. Kawawa naman sina inay at itay. Nahihirapan dahil sa akin. Apo, huwag kang umiyak. Baka makasama sa iyo. Naawa po ako sa kanila, Lolo. Dati, masaya kami. Pero ngayon, dahil sa pagkakasakit ko, malungkot na ang buhay namin. Apo, Nahinto na rin ako sa pag-aaral. Lolo, gagaling pa po kaya ako? Mabubuhay pa po kaya ako? mabubuhay ka pa, Apo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi ka lang mag-pray sa Kanya. Feli, halika na. Kumain na tayo. Alam ko hindi ka nakapagluto dahil may inaasikaso ka. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam bago pa ako umuwi. Ikaw na lang ang kumain, Martin. Wala akong gana. Mula nang malaman natin ang sakit ng puso natin, lagi ka na lamang nagpapalipas ng gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Martin, hanggang ngayon, hindi pa rin maoperahan ang ating anak. Araw-araw, daragdagan yung bill natin sa ospital. Anong gagawin natin? Huwag kang panghinaan ng loob. At huwag mo rin ipakikita kay Cheryl na nanghihina ka. Hindi makabubuti yun sa kalagayan niya. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Ang bigat na problema dumating sa atin. Hindi bali na nga ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ang ating anak. Makakaraos din tayo, Feli. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Pero ano nga ang solusyon? Ano? George, marami na bang nakontak ang grupo ninyo sa mga kaklase natin ng high school? Ay, naku, marami na, Jonah. Oh. Oo,
At excited silang umattend, Wow, very good. Ako din eh. Excited nang makita silang lahat. Ako man. At malaman ang nangyari sa kanila after 20 years. Kaya lang, uy, may isa tayong classmate na hindi ko alam kung attend eh. Sino? Si Ferry. Oh, yung muse natin noon? Oo. Oh, bakit mo naman nasabi na hindi mo alam kung makakapunta siya sa reunion? Ayaw niya ba? Kasi matagal lang dinala sa bahay nila ng isa kong kagrupo yung invitation. Oh, Pero hanggang ngayon, wala siyang response. At ang balita ko pa, nasa ospital daw yung anak niya at may sakit. ganun ba? Oo. Kawawa naman pala. Ah, alam ko na. Ako na yung kakausap sa kanya. At ililibre ko na rin siya sa contribution natin. Oh? Para masiguro natin ang pagdalo niya. Ang galing mo talaga mag-isip. Okay yun, ayos yun. Hindi na siya makakatanggi. Ako nga si Feli. Sino sila? Feli. Ako si Jonah. Yung kaklase mo nung high school. Jonah? Yes. Ay, Jonah Rodriguez? Correct. Oh, Jonah! Oh, ano, kumusta ka na? Eto, nagbabalik bayan. 2 buwan yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Sa US na ako naka-base. May family ka na ba? Oo, pero isa lang yung anak namin. Kasama ko sila dito ng husband ko. Oh, ikaw, kumusta ka na? Uy, may reunion tayo next week, ha? Oo nga pala. Nabasa ko yung invitation nyo. Pero nawala na sa isip ko ang tungkol dun eh. Kuwan, may mabigat kasi kami problema, kaya hindi ako makaka-attend. Tungkol ba yun sa anak mo? Nalaman namin na nasa ospital siya. Yeah. Oh, Ijana. May sakit sa puso ng anak ko. Kailangan siya maoperahan. Siya ang bunso namin ni Martin. Pati nga trabaho ko, napabayaan ko na dahil sa paghahanap ng makakatulong sa problema namin. Feli, huwag ka nang umiyak. Harapin mo ng masaya at matatag ang problema. Paano ako magiging masaya sa ganitong sitwasyon namin? Gipit na kami dahil sa problema namin. Maglibang ka. Mag-relax. Dumalo ka sa reunion natin. Wala ka namang aalalahanin sa contribution dahil sinagot na kita. Pero, parang hindi ko kaya, Jonah. Oo, Feli. Ang problema, hindi yan aalis sa buhay natin. Tayo ang dapat magpaalis sa kanya. At magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong tatag. Sige, hindi masama umiyak. Pero naman, kung lagi mong gagawin yan at manghihina ka, abay, yun ang mali na. Salamat sa inyo, Jonah, George. Naging masaya ako sa reunion natin. Talaga? Kahit pa paano, nakalimutan ko yung problema namin. Napula ko nga kanina. Tawa ka ng tawa. Buti naman yun. Lalo na nung sumayo kami ng grupo ko. Paano? Ang laki ng tiyan niyo. Oo nga. Alam mo, Ang tataba niyo pa. Ang titigas mo ng katawan. Ano ba yan? at least, no? Napatawa namin kayo. Ay, siya nga pala, Ay. yung ibibigay nga pala natin kay Ferry, Jonah. Ay, oo. Hindi ko nakakalimutan yun. Ito na nga, oh. Ayan. Anong ibibigay? Ito, kunin mo yung sobrang to. 100,000 laman yan. Ano? Oh, makakatulong yan sa'yo. Ferry, nag-ambagan kaming lahat na dumalo ng reunion. Para naman matulungan ka. Jonah. Tutulong din sa inyo ang Rotary Club namin, ha? Nakausap ko na sila. Yes, pati yung foundation na connected kami ng husband ko. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. Talaga po, Inay? Magagamot na ako. Oo, anak.
mga classmate ko ng high school. Salamat naman po. Gusto ko na umuwi at makapag-aral po ulit. Magyayari na yun, anak. Basta ituloy mo lang ang pagpipray mo para maging matagumpay ang operasyon na gagawin sa'yo. Opo, Itay. Mike, pwede ko po kayang pasalamatan ang mga classmate ninyo. Oo naman, anak. Oo. At gagawin natin yun. Feli, ang sabi ng doktor, maaari na nating iuwi si Cheryl bukas. Baka dahil naging tagumpay ang operasyon sa kanya. Salamat sa Diyos. Tiyak na matutuwa ang mga kaklase ko pag nalaman nila ang magandang balita. Alam mo, marami akong natutuhan sa naganap na ito sa buhay natin. Ako man, Martin. Mga aral na magiging lakas ko sa patuloy na pagharap sa buhay. Nasa kolehiyo na ngayon si Cheryl. Tunay ng kung magiging matatag lamang tayo, ay matatagpuan natin ang kalutasan ng ating suliranin. Ako po si Feli, at ito ang aking buhay. Masaya at matatag nating labanan ang mga suliranin upang ito ay ating mapagtagumpayan. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at sa papel na Feli, Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Richard. Pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami ni Rosalie. Naging maligaya naman ang aming pagsasama, lalo na nang magdalang tao siya. Ngunit ikinamatay niya ang pagsisilang sa aming anak na si Jenny. Mula noon, ibinuhos ko na lamang kay Jenny ang aking pagmamahal at panahon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Daddy, breakfast is ready. Oh, really, baby? Yes po. Tinulungan ko po si Manang na maghanda. Kaya pala maaga kang nagising ngayon kahit wala kang pasok. Sabi po kasi ng teacher namin, ang mga mami raw ang nag-aasikaso sa mga daddy. Eh wala na naman po ako mami. Kaya ako na lang pong mag-aasikaso sa inyo. Oh, ang sweet naman ang anak ko. Pero, Daddy, sana po magkaroon din ako ng mami. Gaya ng mga friends ko. Makaingit kaya sila. Eh, kaya naman kitang asikasuhin, anak, ha? Hindi ka ba happy na tayong dalawa lang ang magkasama? Happy po. Pero, may gusto kasi akong itanong sa magiging mami ko. Wala ka pang ang mami, may gusto ka na agad itanong. Sa akin mo na lang sabihin ang tanong mo. Di ako masasagot ko yun. Talaga po? Oo, wala kang bilib sa daddy mo eh. Come on, tell me, what is it? What will
will I do? Pag dumating na po yung first monthly period ko. Kwan, anak, madali lang yan eh. Ganito ang gawin mo. Tawagan mo ang Lola Norma mo. Tapos, sa kanya mo itanong yan. Ay, sa province pa. Kala ko po ba masasagot niyo na yung tanong ko? Kasi anak, Kay Tita Becca na nga lang ako magtatanong. Hindi talaga masasagot ni Kuya Richard ang tanong mong yun, Jenny. Bakit po, Tito Charlie? Kasi lalaki siya. Sabi niya masasagot niya eh. Masasagot din ng daddy mo yon, Jenny. Nabigla lang siya sa tanong mo. Kaya nga po, gusto ko nang magkaroon ng mommy eh. Para may magtuturo sa akin ang dapat kong gawin. Pag dumating na yung first monthly period ko. Si Kuya Richard naman kasi, hindi pa ligawan ng ate ko. Charlie, ano ka ba? Oo, ano? Sana kayo na lang ang ligawan ni Daddy, Tita Rebecca. Ay, Jenny, wag mong pansinin ng Tito Charlie mo. Nagbibiro lang yan. Aba, hindi ako nagbibiro ha. Pwede naman talagang mangyari yun eh. Dahil dalaga ka pa rin ate. At si Kuya Richard naman, matagal ng biyudo. thanks sa dinner, ha. Busog na busog ako, Carol. Good. Hindi na sayang yung paghahanda ko ng dinner. Masarap ka palang magluto. Mas masarap ako kesa sa pagkain kinain mo, Richard. Palabiro ka talaga, oh. No, I'm not kidding. Want to try? Carol. Magbis ka na, Rebecca. Bakit nga? Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Doon ka na magkapunan. Dalhan mo na lang ng pagkain si Charlie. Para may kainin siya pagdating niya. Bakit? Ano meron? Ipakikilala ko sa iyo si Carol. Girlfriend ko. Girlfriend? Oh, hindi mo na nabanggit sa akin na may girlfriend ka na. Ang totoo, masyadong naging mabilis ang lahat eh. May nangyari sa amin. Doon nag-start ang relasyon namin. Dahil matagal na rin naman akong walang kasama sa buhay. At para may mag-asikaso na rin sa amin ni Jenny, pumayag ako nang yayain niya ako mag-live-in na kami. Ganun ba? Anong sabi ni Jenny? Actually, nagulat siya. Pero hindi naman siya tumutol. Very understanding ang anak ko, kahit bata pa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Oh, halika na. Para makilala na ni Carol ang best friend ko. Alam mo, naikwento na kita sa kanya eh. Bakit ka umiiyak, ate? Charlie, Alam ko na. Dahil kay Kuya Richard. Dahil may kalivin na siya. akala ko hindi na ako masasaktan eh. Tanggap ko lang. Kaibigan lang talaga ako para sa kanya. Pero hindi pala ganun. Kakalungkot naman. Nakakamiss si Tita Rebecca. Bakit kasi? Nagpunta pa siya sa probinsya eh. Wala tuloy akong mapuntahan pag ganitong nalulungkot ako. Sawa na rin ako manood ng TV eh. Si Tita Carol naman, puro cellphone lang niyang inaasikaso. Pag nandito lang naman si Daddy, siya nakikipagkwentuhan sa akin eh. Magpapasa na nga lang ako ng magazine. Ay, naiwan ni Tita ang cellphone. Dati, kahit naliligo siya, dala niya ito eh.
ganda talaga ng cellphone na binili sa kanya ni Daddy. Sana, ibili rin ako ni Daddy ng ganito. Ay, may nag-text sa kanya. Baka si Daddy ito ah. Pero matatagalan pa siya sa banyo. Dahil kanina lang siya nag-start maligo. Alam ko na. Babasahin ko na lang ito. Hindi naman siguro siya magagalit. Lalo na kung si Daddy naman ito. Sino to? Hindi naman si Daddy. Bakit tinatawag siyang honey? Tsaka, ano to? Bakit silang magkikita? Tapos, nag-I love you pa sa kanya? Walang nga ka. Niloloko mo lang pala ako. Richard, magpapaliwanag ako. Girlfriend ka pala ni Edward. At kasabot mo siya sa panloloko sa akin. Richard, Pera ko lang pala ang gusto mong makuha. noon yun. Inaamin ko, pero ngayon, mahal na kita. Kung totoo yan, sana nakipag-break ka na sa kanya. Pero nakikipagkita ka pa rin. Richard! Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carol. Buti na lang pala binasa ni Jenny yung cellphone mo. Nalaman namin ang masama mong balak. Lumayas ka rito. Ngayon din. Layas! Bakit po malungkot kayo, Daddy? Dahil po ba sa pagkawala ni Tita Carol? Sa maniwala ka o hindi, baby. Hindi ko na iniisip ang babaeng yan. Buti po naman. Tama na ang panahon kong sinayang sa kanya. Pero, bakit nga po kayo malungkot? Naaalala ko ang tita Rebecca mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Noong araw, pag may problema ako, o kaya pag malungkot ako, nariyan siya. Para pakinggan ako at palakasin ang loob ko. Pero ngayon, wala siya. Sabi po ni Tito Charlie, baka doon na raw po tumira sa probinsya si Tita. Ano? Baka doon na po siya makapag-asawa, Daddy. Ha? Hindi pwede yun. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Magbihis ka, Jenny. Po? Bakit po? Pupuntahan natin ang tita Rebecca mo sa probinsya. Tita Rebecca! Jenny! Oh, Jenny! Miss ko po kayo. Ako man, Jenny. Miss din kita. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Richard? Oh, pasensya na. Hindi kita agad napansin. Okay lang. Ang mahalaga, nakita na kita. Tita, pwede po ba ako maglaro sa bakura nyo? Para po makapag-usap po kayo ni Daddy. Oo, sige, Iya. Sige. Thank you po. Buti naman sinamahan mo dito si Jenny. Well, dahil gaya niya, miss na rin kita. Ha? Yun ang totoo. Richard, baka magalit si Carol pag nalaman ito. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Mabuti nga nangyari yun eh. Dahil doon ko natuklasan na hindi ko siya talagang mahal. Na iba pala ang talagang mahal ko. At ibig pakasalan. Richard, At yun, ay walang iba kundi ikaw. huwag mo sana akong biruin ng ganyan, please. Ayoko maging panakibutas. Hindi kita pipiliting maniwala agad sa damdamin ko sa'yo. Ang pakiusap ko lang, bigyan mo ko ng chance na patunayan sa'yo
ang pagmamahal ko. Lumipas pa ang ilang buwan bago tinanggap ni Rebecca ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at may anak na rin. Tunay ngang walang buting ibinubunga ang padalos-dalos na pagpapasya. Salamat na lamang, nakalaya ako sa aking pagkakamali. Ako si Richard, dating biyudo, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Richard. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Christy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan, ang isang pagkakamali ay may nakatutuwang bunga na itutuwid nito ang isa pang pagkakamali. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Dati na akong tumutulong sa aming mga magulang, ngunit inako ko ang lahat ng responsibilidad mula nang pumanaw si Itay. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Nay, ito po ang paggastos dito sa bahay para po sa 2 weeks. Ay, salamat, anak. Binawas ko na po dyan yung para sa bahay, ilaw, tubig at pamasahe ko po sa trabaho. Mabuti nga binayaran mo ng bahay, ilaw at tubig para bawas na ang intindihin ko. Eh kasi naman po, Nay, lagi niyo nagagastos yung pambayad natin sa tubig at ilaw eh. Pasensya na, anak, ha? Eh, ang sarap kasing magbingo. Nawiwili ako. Kaya yun, nagagasta ko yung pera. Kaya nga mabuti yung ginawa mo. Ikaw na yung nagbayad. Ay, gusto mo na bang maghapunan? Mamaya na lang po. Sakit ang ulo ko eh. Ha? Gusto ko po muna magpahinga. Ba, napapadalas ng pagsakit ng ulo mo, ah. Sobrang pagod lang po siguro ito. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo para bumuti ang pakiramdam mo. Ha? O siya, sige, maiwan na kita. Babayaran ko muna yung hiniram kong pera kay Maring Laura. Ano po? May utang ko kayo kay Aling Laura? Natalo kasi ako sa bingo nitong huli kong laro. Pero maliit lang naman yun. Ate, may pera ka pa ba? Oh, bakit Ralph? May sapatos akong gustong bilhin eh. Ako, baka naman mahal yun, Kuya Ralph. Hindi no, sale nga yun kaya gusto kong bilhin eh. Saka bakit ka ba nakikialam? Naawa lang ako kay Ate Christy. Ang dami niya ng pinagkakagustahan. Igagamitin ko naman sa pagpasok kong sapatos eh. Oh, tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Ito kasing sila ni ate. Ano? Eh, Ralph, marami ka naman sapatos na maaari mo pang magamit ah. Yung pinakahuling binili mo. Di ba last 2 months lang yon? Pero mas maganda itong kursonada kong sapatos ngayon ate. Mas matibay, kaya bigyan mo na akong pera. Sabi ko na ikaw ang nakita kong naglalakad ako. Kayo po pala, Lolo Asyong. Galing ka ba sa trabaho niyan? Opo, night shift po ako eh. Bakit ka naglalakad? Malayo pa ito sa inyo, ah. Sayang din po kasi babayad ko sa tricycle eh. Alam niyo na, kailangan magtipid dahil marami pong pangailangan.
Kawawa ka naman na po. Ay, kung hindi pumanaw ang tatay nyo, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Oh, ay bakit tumigil ka sa paglakad? Sumasakit po ang ulo ko. Lolo Asyong, Aba, nahihilo po ako. ay, teka. Hindi pumasok sa office si ate? Oo, Kuya Ralph. Masakit daw ang ulo. Naaawa nga ako. Paano kaya ito? Meron pa naman akong gustong biling t-shirt. Ikaw naman? Bili ka ng bili ng gamit at sapatos? Hindi naman importante yun eh. Huwag ka niyang bumili. May sakit na nga si ate. Ikaw alam mo, epal ka. Masyado kang sipsip. O bakit? Sinasabi ko lang naman totoo ah. Kawawa naman talaga si Ate Christy. Trabaho siya ng trabaho. Si Inay naman puro bingo. Ikaw naman puro layaw. Pag hindi ka pa tumigil ng katadaldal, Ano? susuntokin na kita. Sige! Pwede ba? Pwede ba tumigil na kayo? Masyado. Masakit ang ulo ko. Hayaan niyo naman ako matahimik. Yan. Ang galit tuloy si ate. Ay, mabuti dumating ka na, Emma. Tay, kayo pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ho. Nawili ako sa paglilibang. Paglilibang o paglilinggo? Tay, bakit parang nagagalit kayo? Eh, hindi tama ang ginagawa mo. Dahil sa sugal na yan, napapabayaan mo lang bahay at mga anak mo. Malalaki na po sila. Hindi na alagain. At kahit itong bahay, kaya na nilang intindihin. Isa pa, nag-aalis lang naman ako ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mario. Emma, mahigit 1 taon nang patay si Mario. At mula noon, nalulung ka na sa bingo. Hindi na paglilibang yan. Bisyo na yan. Hindi ka ba naaawa sa panganay mong anak? Abay, ipinapasan mo na sa kanya lahat ng responsibilidad sa inyong pamilya. Matawang ka naman. Malakas ka pa. Matutulungan mo pa si Christy para sa kabuhayan ninyo. Sabi niyo, Doc Joseph, lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri niyo sa akin. Yes, Christy. Anong resulta, Doc? Anong sakit ko? I'm sorry, but you have brain cancer. Doc? Yan ang dahilan ng matinding pananakit ng iyong ulo. Sabihin niyo sa akin. Tatagal pa ba ang buhay ko? Oo naman, pero kailangan mong maoperahan. At kailangan maghanda ka ng malaking halaga para doon. Ate Christy, bakit umiiyak ka? Lani. Masakit na naman ba ulo mo? Lani. Bakit ate? Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ako, Lani. Yun ang sabi ng doktor na sumuli sa akin. Oh, nagpa-check up ka na pala. O ano raw sakit mo? Brain cancer, Lani. Yun ang sakit ko. Ano? Brain cancer? Oo. Yun daw ang dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko at ng pagsusuko ko. Alam na ba ito ni Inay? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin ang tungkol sa sakit ko. Christy! Oh, anak ko. Ate Christy? Inay. Ralph. Narinig namin ang mga sinabi mo, ate. Anak, anong sabi ng doktor? Paano magagamot ang sakit mo? Ooperahan daw po ako. At kailangan
kailangan ko ng malaking halaga. Maalis po kayo, Nay. Oo, Lani. Mamamalengke ako. Magluluto ng ititinda kong ulam. Diyan sa harap ng bahay natin. Kailangan kong kumilos. Lalo na ngayong may sakit ang ate niyo. Ay, Tama si Itay. Malakas pa ako. Kaya ko pang tulungan ang ate niyo. Hindi ko dapat iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan natin. Ang laki ng pagkukulang ko sa ate niyo. At sisikapin kong mapunan yun. tutulungan ko po kayong magluto at magtinda. Wala naman po akong pasok ngayon. Salamat, anak. Ako naman po, Nay, may a-apply ang trabaho. Sana nga po matanggap ako para hindi na mahirapan si ate sa mga gastusin ko. Ganyan nga, mga anak. Magtulungan tayo para makaipon ng kapatid ninyo ng perang gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ayoko mawala sa atin ng atin ninyo. Kami rin po nila ni Inay. Ayaw po namin mawala si ate. Mahal na mahal po namin siya. Narito na po ako, Dr. Joseph. Bakit kayo tumawag sa akin? Dahil may mahalagang bagay akong gusto mo sabihin. Tungkol ba sa sakit ko? Oo, Look, wala pa akong perang magagamit. Tumutulong kasi ako sa pamilya ko. Dahil ulila na kami sa ama. Dalawang kapatid ko pinag-aaral ko. Maghahanap pa po ako ng mahihiraman ko ng pera. Christy, hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi na. Pero bakit? Dahil hindi mo kailangang operahan. Wala kang cancer. Migraine lang ang sakit mo. Ano? Pero sabi Kaya niyo... humingi ako ng paumanin sa'yo. Nagkamaling sekretary ko ng result na ibinigay sa akin. I'm sorry. I know nabigyan ka namin ng alalahanin. Sana'y mapatawad mo kami. Nakakatuwa, Nay. Naubos yung mga tinda nating ulam. Oo nga. At malaki ang kinita natin. At ako naman po, Inay. Natanggap ako sa trabahong pinasukan ko. Tiyak matutuwa si Ate Christy pag nalaman ng mga good news natin. Mabuti nga. Pasayahin natin siya. Nay? Ay, Nay! Ayan na. Christy! Dumating na si ate. Narito kami sa kusina, anak. Nay, may magandang balita ako sa inyong lahat. Kami rin, ate, may good news sa'yo. Oo nga. Anong good news niyo? Matutulungan ka na naming makaipon, anak. Kanina, alam mo ba, nagtinda kami ng mga ulam ni Lani. Opo. At malaki ang kinita namin. Oo, totoo yun, ate. At natanggap naman ako sa trabahong inaplayan ko, ate. Mag-working student ka, Ralph? Oo, ate. Kaya ko yun. Ang mahalaga, hindi mo na ako magiging intindihin. Patawarin mo sana kami, anak. Nakalimutan ka namin. Dahil sa pansarili naming kapakanan. Patawad. Napakasaya ko, inay. At mga kapatid ko. Ano naman yung good news mo sa amin? Nakausap ko si Dr. Joseph. Ang sumuri sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ha? Bakit? Nay, nagkataon pala na may kapangalan akong pasyente. At siya ang may brain cancer. Oh, kaya, wala akong sakit, Nay. Mga kapatid ko, wala akong sakit. Mula noon, naging napakasaya ko na. Dahil kahit wala akong sakit, hindi na nagbalik sa dati nilang gawi, sina Inay at Ralph. Namayani na sa aming pamilya ang pagtutulungan.
Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilaan. Ako, si Christy, isang anak, at ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong marinig. Ito ay ang kwento ni Drigo. Isa akong masamang asawa. Tamad, mahilig sa alak at sugal. Kaya naman nakulong ako ng ilang taon. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, Erning, pinanggap ako nila Sir Romulo. Talaga? Ang bait nga nila ng misis niya eh. Oy, talagang mabait sila. At hindi mapanghatol. Ako man tinulungan nila nung bagong laya ko. Oh, Kaya may maayos na akong pinagkakakitaan ngayon. nakakabilib sila, no? Totoo yun. Sana nga, dumami pa ang mga katulad nila. Oo nga eh. Uy, salamat nga pala sa'yo ha. Uh, Dahil sa tulong mo, may trabaho na ako. Oy, tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo doon na tutulungan kita kapag nakalaya ka na. Salamat. Wala ano man. Oy, ano bang balak mo ngayon? Pupuntahan mo na ba si Tessie? Ay, hindi muna, Erling. Ha? Mag-iipon muna ako. Bakit? Hindi ba dapat lang nilang malaman na malaya ka na? Nag-aalala ako. Oh? Kasi baka hindi nila ako tanggapin. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin nung nakakulong ako. Sa tingin mo, magagawa yun ang asawa mo? Hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila ng aming mga anak. Kaya, paghahandaan ko na lamang ang muli namin pagkikita. Oy, sige. Ikaw ang bahala. Ano nga palang usapan ninyo? Stay in ka ba kina si Romulo? Iyon po pala ang dahilan kaya gusto ninyong dumito ako sa inyo. Natataranta kasi ang mamason mo kapag sinusumpong ako ng sakit ko. Ang hirap kasi pag walang driver. Lalo na kapag sa gabi sinumpong si Romulo. Oo nga. At kailangan ko siyang isugod sa ospital. Pareho pa namang nasa abroad ang dalawa naming anak. Ayos lang naman po kung mag-stay in ako. Dahil wala po akong uuwihan. Wala ka bang pamilya? Meron po. Pero nahihiya po akong puntahan sila eh. Dahil malaki yung pagkakasala ko sa kanila. Ang gusto ko po, paghandaan muna ang muli naming pagkikita. Para mapatunayan nilang talagang nagbago na po ako. Maganda yan. At sana tanggapin ka ng pamilya mo. Bigyan ka nila ng bagong pagkakataon. Oh, Romulo, bakit malungkot ka? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor mo? Yung ipinadala natin para i-test nila. Oh, Hindi raw ka-match. Hindi ko raw ka-match. ha? Kung ganon, bigo na naman pala tayo. Ganun na nga. Iniisip ko nga, saan pa kaya tayo maghahanap? Kahit pa 1 milyon, magbibigay ako. Makahanap lang tayo ng tutulong sa akin. Pason, gusto ko nang makalaya sa sakit na ito. Gusto kong makasama pa kayo. Kayo ng ating mga anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako. Ipagkakaloob din ng Diyos ang ating pakiusap sa Kanya. Nay, papasok na po ako. O sige anak.
May overtime ka ba ngayon sa fast food? Wala po. Kaya maaga po ako makakauwi. Siya, sige. Hoy, mag-ingat ka, ha? Oh, ano po yung hawak niyo, Nay? Sulat ko sa tatay mo. Bumalik na naman sa akin. Pangatlong sulat niyo na po yan na bumalik sa inyo Bakit kaya? Nagtataka nga rin ako eh. Matagal na kasing hindi natin nadalaw at nasulatan ng tatay niyo. Iniisip ko tuloy, baka nagalit na siya sa akin. O kaya baka may masama na nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kung dalawin po kaya natin siya sa kulungan. Yun nga ang bahala ko, anak. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Alam mo naman, ilang buwan pa lang ako janitor sa opisina nila. Pag pinayagan kayo, sasama ko sa inyo, Nay, ha? Gusto ko rin makita si Itay. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo na po bang pumasok ngayon sa opisina niyo? Oo, Rico. Malungkot po kasi kayo, sir. Madam Lai, masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi naman. Talaga lang nalulungkot ako. Matagal na kasi akong naghahanap ng maaari kong maging kidney donor. Handa naman akong magbigay kahit malaking halaga. Ang kaso lahat ng nakita ko, hindi ko ka-match. Napakahirap po pala ang sakit ninyo. Oo nga. Matagal na akong may chronic kidney disease. Kaya ko namang magpa-opera. Kaya lang, wala nang mahanap na kidney na maaaring pumwede sa akin. Naalala ko po. Oo. Nabanggit niyo sa akin, pwede pa rin mabuhay ng maayos ang tao kahit isa lang ang kidney. Hindi ba? Oo, totoo yun. Sir, kung subukin niyo kayang patingnan ako, sir. Baka pumwede po ako. Sigurado kang gusto mo? Opo. Pasasalamat ko na rin po ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para makapagbagong buhay. O sige. Bukas din ipapatest kita. At huwag kang mag-alala, ha? Bibigyan kita ng malaking halaga. Lalong makakatulong yun sa inyo ng pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Ibinigay mo ang isang mong kidney kay si Romulo. Awa ko sa iyo, Erning. Nakita mo maghangad yung mabuhay para makapiling pa ang kanyang pamilya. Kaya, kusa akong nagboluntaryo. Alam mo, masayang-masaya sila, ma'am. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang bibigyan nila ng pabuya, pati ako. Talaga? Oo, dahil ako raw ang nagdala sa'yo sa kanila. Alam mo, Erning, gagamitin ko ang halagang makukuha ko para kina Tess. Nakalaya na palang itay mo. Sayang, hindi natin agad nalaman. Sana nasundo natin siya. Oo nga po Kaya pala bumalik sa inyong mga sulat ninyo sa kanya. Dahil wala na siya sa bilangguan. Pero, nasaan na kaya siya ngayon? Iyan din ang iniisip ko. Kung pinuntahan niya tayo sa probinsya, hindi niya tayo matatagpuan doon. Dahil nung pumanaw po sina Lolo at Lola, umalis na tayo doon at lumipat dito sa Maynila. O sana may tumulong naman sa tatay mo, anak. Upang hindi na siya maligaw uli ng landas. Oh,
Ayos na bang lahat? Para sa gagawing celebration dito sa bahay bukas? Oo, Romulo. Alam mo, masaya rin ang mga tauhan natin nang malamang naoperahan ka na. Lahat sila papuntahin mo dito. Pati na ang mga janitor at janitress. Ha? Gusto kong makasama natin sila sa pagsasaya. Masusunod, mahal ko. Mabuti na lang kinuha mong driver si Drigo. Dahil siya pala ang makakatulong sa'yo. Isasama niyo po ko sa bahay ng boss niyo, inay? Oo, anak. Bay, masaya yun. Kaya nga gusto kitang isama. Hindi po kaya nakakahiya. Pinagpaalam ko na yung kay Mama Son, ang asawa ni Sir Romulo. Pumayag naman sila. O edi, sige po. Mabuti nga, para matulungan po kayo sa trabaho niyo doon bukas. Inay, saan daw po nakakuha ng kidney ang boss niyo? Ang sabi, sa bago daw nilang driver. Magandang hapon po. Tauhan po ako ni Sir Romulo sa kanilang opisina. Ikaw nga ba? Ha? Itay? Inay, si Itay! Diego! Diego, asawa ko! Bessie! Napakatagal kong pinangarap na makita kayong muli. Kami rin po, Itay. Nagpunta nga po kami ni Inay sa bilangguan pero nakalaya na raw kayo. Kaya pala bumalik ang lahat ng mga sulat ko sa iyo. Nang lumaya ako, tinulungan ako ng kaibigan ko si Erning. At ipinasok niya ako bilang driver dito kina Sir Romulo. Salamat sa Diyos. Muli ka namin nakita. O Bessie, akala ko lamuhin na kayong tuluyan sa akin. Dahil hindi niyo ko dinalaw ng mahabang panahon. Sinunod ko lang ang gusto ni Nainay at Itay. Para tulungan nila ako sa ating mga anak. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. O Bessie, maraming salamat. Salamat. At ipinangangako ko sa iyo. Ibang trigo na makakasama ninyo. Ninyo ng ating mga anak. Ang selebrasyong iyon ni Sir Romulo ay naging selebrasyon din namin ng aking pamilya. Iyon ang naging simula ng aking maliligayang taon. Sana po naibigay ninyo at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Trigo at ito ang aking buhay. Laging may puwang sa mundo para sa taong nais magbago. Makaragsiganap. Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Drigo. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.